Tiwala si House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales na makakamit ng Kamara ang sapat na boto para maipasa ngayong linggo ang resolution of both houses number 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. May unang balita si Mav Gonzales. Ngayong linggo na inaasahang aaprubahan ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang resolution of both houses number 7 o RBH 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, tiwala siyang makukuha ang kailangang 3/4 vote ng lahat ng miyembro ng Kamara. Almost 280 authored on the RBH 7. So palagay ko, I'm very positive to get that number. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni House Majority Leader Manix Dalipe na pwede nang ipadala sa COMELEC ang maaaprubahang RBH 7 kahit wala pa ang bersyon ng Senado. Sinusubukan pa naming kunin ang detalye nito kay Dalipe pero wala pa siyang tugon. Pero kung si Gonzales ang tatanungin, palagay ko, we will transmit that in the COMELEC kapag naaprubaan na ng Senado yung RBH nila po. The same RBH naman, I think wala nang BICAM, wala naman yan pinagbago. Kung makukuha naman nila yung 3/4 votes in 18 votes in the Senate, palagi ko wala na pong problema yan. Si Senador Amy Marcos, tutol na idiretso sa COMELEC ang RBH 7 ng Kamara. Lahat ng pamamaraan para pamadaliin at hindi dumaan sa Senado ay ginagawa. Pero sa palagay ko, sa una't dulo niyan, kinakailangan sumunod tayo sa saligang batas at sa batas. Sa Senado, walang masyadong naniniwala na yung economic provisions ang pinag-aaksaya ng panahon. Ang iniisip natin, ng taong bayan pati, hindi lang ang senador, talagang political revisions ang gustong habulin. Ngayon, yung political revisions, bakit hindi na bulat-latin? Magpakatotoo ka, sister, yun ang akin. Di, pag-usapan na kung papag-usapan, ang problema nun, kesa sa kinukubli natin. Tanong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit dadalhin sa COMELEC kung wala pang bersyon ng Senado? Gayunman, premature pa raw magkomento rito dahil hindi pa nagkakasundo ang Kamara kung ano talaga ang gagawin nila. Nasa komite pa rin ang panukalang charter change sa Senado dahil maghihiring pa ang mga senador sa iba't ibang probinsya. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.